Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video mga mare ay mag-share pa rin ako sa inyo ng isa na namang masarap at trending na pang negosyo recipe na madaling gawin sa maliit na puhunan lang. At dahil painit pa nga rin ng painit ang panahon mga mare ay patok na patok pa rin talaga ang mga ganitong pang negosyo. Pero kung ang hanap mo naman ay refreshing na pang merienda para sa inyong pamilya, perfect na perfect pa rin ang isi-share ko sa inyo ngayon. So wag na nga nating patagalin mga mare, tara na at umpisahan na natin. At una nga mga mare ay lulutuin muna natin yung ating sago. So naglagay lang po ako dito ng konting tubig and maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup ng brown sugar. Pwede po kayong gumamit ng brown sugar kung wala kayong dark brown sugar. And then, naglagay din po ako ng 1/2 tablespoon lang ng ating vanilla extract or vanilla essence. Tapos, mga mare, i-mix lang natin yung mabuti para ma-dissolve yung nilagay natin na sugar. And hintayin natin hanggang sa mag-simmer. At kapag nga po kumukulo na, ay ilagay na natin dito yung ating sago. So, bali luto na po itong ginamit ko na sago. Ang gagawin lang po natin dito ay imamatamis lang natin ito, para po hindi naman masyadong plain yung gagamitin natin na sago and at the same time ay may lasa din po ito. And then mga mare, next naman ay maglalagay lang ako dito ng konting egg yellow na food color para po medyo buhay yung kulay ng ating sago. Pero this is optional naman po, kung ayaw nyong maglagay ay okay lang din. So maglalagay lang po ako dito ng 2 drops and then i-mix lang natin yung mabuti at hintayin lang natin na mag-simmer ulit. And after ilang minutes nga mga mare, ayan nga at kumukulo na itong ating sago. So at this point mga mare ay pwede na nating i-turn off yung ating kalan. At kung mapapansin nyo nga mga mare ay talagang kumapit na yung sugar dito sa ating mga sago dahil nagbago na rin po yung kulay nitong ating sago. So after natin itong lutuin mga mare ay i-transfer lang natin ito sa isang lagayan. Next naman mga mare, using the same pan ay maglalagay lang po ulit ako dito ng tubig at dito na rin po natin lulutuin yung ating saging. So maglalagay lang po ulit ako dito ng 1/2 tablespoon ng ating vanilla extract or vanilla essence and 1 tablespoon nitong ating brown sugar or dark brown sugar. And maglalagay din po ako ng 4 tablespoon nitong ating washed na sugar. Tapos ay i-mix lang din po natin itong mabuti para ma-dissolve yung nilagay natin dito na sugar. Tapos next naman po ay maglalagay lang ako dito ng yellow food color para din po may kulay yung ating saging. Pero kung ayaw nyo po maglagay ng food color ay okay lang din. So i-mix lang natin yan guys ng mabuti. Tapos ang next naman ay ilalagay na natin dito yung ating mga na-slice na saging. Tapos mga mare, lulutuin lang natin ito ng mga ilang minuto. So takpan po muna natin yan hanggang sa maluto. At after ilang minutes nga mga mare, ganito na po yung ating saging. So kapag nga po luto na itong ating saging ay i-transfer lang natin ito sa isang lagayan. Ito na nga mga mare yung gagamitin nating mga ingredients, bukod syempre sa ating crushed ice. So eto na nga mga mare yung ating minatamis na saging. And eto naman mga mare yung ating minatamis na sago. At gagamit din tayo dito guys nitong ating dulce de leche. Optional naman po ang paggamit nitong ating dulce de leche pero mas masarap and mas extra special kung meron ito. And syempre mga mare, hindi yan makukumpleto kung wala ang ating gatas. So para po sa mga magtatanong kung ano yung gamit ko dito na gatas, mag-comment lang kayo guys down below kung gusto nyo pong malaman kung paano yung ginagawa ko
or kung paano ko niluluto ang aking milk mixture and para na din po sa exact measurement ng ating milk mixture. Ang gamit ko po kasi dito na gatas ay combination na ng evaporated milk and ng condensed milk. So ayun lang po yung mga kakailanganin nating mga ingredients. Ang next naman po nating gagawin ay mag-a-assemble na tayo. So una po dito sa ating mga cups ay maglalagay lang muna tayo ng ating dulce de leche at ilalagay lang po natin yan dito sa gilid ng ating cups. And sa akin mga mare, mas gusto ko po na nilalagay ito dito sa may bandang taas para po sa ilalim ay makita pa rin yung iba nating mga ingredients. After po nating maglagay ng ating dulce de leche, ay maglalagay naman tayo nitong ating sago and yung ating minatamis na saging. Next naman po ay maglalagay na tayo dito nitong ating crushed ice. At after nga po nating maglagay ng ating crushed ice mga mare, ay maglalagay na tayo dito nitong ating milk mixture. Pwede po kayong gumamit dito ng evaporated milk lang and mag-add na lang po kayo dito ng sugar. But again, kung gusto nyo pong malaman yung aking milk mixture, mag-comment lang po kayo sa ating comment section para po ma-share ko din sa inyo kung paano ko niluluto ang aking milk mixture. At ganun lang kadali mga mare, eto na ang ating napakasarap at napaka-refreshing na saba con hielo de leche. So kung naghahanap ka mare ng pang merienda recipe na talaga namang refreshing at pang tanggal init, subukan mo na mare itong ating saba con hielo de leche at talaga namang napakasarap nito. And kung naghahanap naman kayo guys ng pang negosyo recipe sa maliit na puhunan, perfect na perfect po itong ating saba con hielo de leche. Dahil napakadali lang po nitong gawin and at the same time ay napakaliit lang din ng puhunan na kakailanganin. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching and see you again on my next video. God bless!